Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan. Dito po ko lumalagi kapag may pinagdadaanan, kapag gusto kong makapagpahinga at makalanghap ng napakasariwang hangin sa aking munting paraiso sa aming rooftop. And for today's update guys, it's another plant video, short update about the one that I propagated. This is called the Chlorophytum amaniense, or mas kilala po ito sa pangalan na Mandarin Orange Spider Plant or yung Fire Flash Plant. Kapansin-pansin po na napakaganda ng kanyang postura. Ang mga mahabang dahon niya po, ito po yung sumisimbolo ng kasaganahan sa buhay. At simula po nung nagkaroon ako neto ay hindi po ako makapaniwala sa napakaraming taglay na siksik, liglig, nag-umapaw na mga biyaya na siyang ipagpapasalamat ko araw-araw. By the way guys, ito po ay isang uri ng spider plant. Yes po. What really differs this spider plant dun sa mga mismong payak or common na spider plant or Chlorophytum comosum is that napakaganda ng kanyang postura. Ang katangian niya po is nag-range sa lime green sa pinaka-dahon niya, at dun sa pinaka-stem or pinaka-branches niya is color orange po. Hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman. Lahat po ng spider plant ay considered lucky charm, lucky house plant, feng shui, Vastu plants na pwedeng ilagay sa kahit na anong posisyon, lokasyon, dahil sumasaga po siya, humahaltak po siya ng kasaganahan, kaswertihan ng buhay. Isa rin po sa pinakagusto ko dito ay napakadaling alagaan, madaling paramihin, i-propagate. Ito po ay napaparami po sa pamamagitan lamang po ng stem cutting. At nakakatuwa din po dahil simula din po nung naglagay ako neto doon sa mismong bathroom ay naging maganda, maaluwan ang daloy ng mga biyaya na siyang natatanggap namin everyday. Yes po, para mas lalong magampanan ng ganitong halaman ang kanyang tungkulin sa mga natatangi, wagas, at natatanggap nating blessing sa buhay, ay tunay nga namang maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, para lumaki po siyang maganda, maningning, striking, at kapag napamulaklak nyo, yes, ang kulay po ng kanyang bulaklak ay puti, at yun po ang sumisimbolo ng kalinisan, ng purity, ng pag-asa, ng isang marangyang pamumuhay. Bihira lamang pong mamulaklak ang ganitong Chlorophytum amaniense, at kapag nangyari yon, tiyak ito na po ang makapagpapabago ng inyong buhay. Ano nga bang mga dapat nating gawin sa halaman na ito para makapagbigay sa atin ng mga biyaya? Una sa lahat ay ilalagay po natin siya sa isang malawak na espasyo. Pumili po tayo ng paso or planter na may malawak na espasyo. Mas tatangkad, mas maraming supling ang kanyang kayang maibigay kapag maganda po ang daloy ng tubig sa ating pot at madaling nasisip-sip ng lupa ang tubig. Wag po tayong gagamit ng lupa. Ang next na itatakal ko guys is wag po tayong gagamit ng lupa na hindi po madaling nasisip-sip nito ang tubig, dahil prone po iyon sa water stagnant. At kapag nangyari po na remain or naging stagnant po ang tubig doon sa kanyang pinakailalim ng pot, mismo doon sa lupa, ay yun po ang hindi nakakabuti, hindi po magandang dulot iyon sa ating halaman, dahil ang pinaka worst case scenario ay pwede po siyang mamatay. Kapag namatayan po tayo ng mga lucky charm, lucky feng shui house plant, vastu plant, yun po ang senyales na hindi natin siya naalagaan mabuti, at yun po ang sumisimbolo, isang representasyon na hindi magandang kapalaran ang pwede nating makuha sa ating buhay. Kapansin-pansin din po na kapag may malawak siyang espasyo na napapaligiran sa kanyang mga ugat, tiyak po
na marami po siyang possibility, may posibilidad po na marami po siyang mga anak ang kanyang maibigay. Then second na dapat gawin is considered na sa kanyang pinakalupa po may mga puting materyales. Yun po ang powderized eggshells. Napakayaman po ng eggshells sa calcium content na siyang tumutulong para mas lalong maging buwaghag, fertile ang lupa. At kapag nangyari yon, ito po ang magbo-boost sa kanyang progress, most especially para mas lalong lumabas ang kanyang malalapad na dahon kagaya po neto. At yun din pong calcium content po ang tumutulong para makapagbigay ng maraming oxygen sa ating lupa at may possibility na yun po ang tutulong din po para makapaglabas siya ng maraming anak in the future. Then, since naulan po this past few weeks, dahil po meron po tayong mga typhoons, ay napag-desisyonan ko, I decided to collect water from nature. Yung tubig ulan po ay napakaswerteng ipandilig sa ating maswerteng halaman na Chlorophytum amaniense or yung far-flush plant. Mas maswerte pa po ito, mas lalong magiging pinakamaswerte ang halaman na ito kapag ipinandilig po natin ang mga tubig na galing sa kalikasan, dahil yun po ang isa sa mga pinakamakapangyarihan, pinakamahiwaga, dahil nanggaling po iyon sa nature or kalikasan. Dahil ang tubig ulan po, marami po siyang mga contents, mineral contents, vitamins na siyang kinakailangan para sa ating halaman na ito para mas lalong tumangkad, maging maningning pa, mas lalong maboost ang kanyang potensyal sa pagkakaroon, enhancement, or should I say yung nagbibigay po siya ng aid or bridge para makapagbigay sa atin ng isang magandang bulaklak. At kapag nangyari yun, is hindi po talaga mapuputol ang mga sikulo ng mga biyaya na siyang hindi po tayo makapaniwala sa kanyang kabutihan at napakabuenas at maswerteng taglay. Yes po guys, I'm speaking based on what I experienced simula po nung napamulaklak ko. By the way, this is my third propagation ng mandarin orange plant, kung kaya naman po hindi po ako nagpapawala dahil may pagbibigyan po ako neto. Isa rin po sa mga way para po hindi maputol ang mga blessing na siyang dumadating sa ating buhay is don't forget to share whether that particular blessing is small or big. Dapat din po nanggagaling, dapat po nabukal sa ating puso ang pagbibigay ng halaman as a gift. Napakaswerte po kapag binigyan po natin. Kumbaga gusto nating ibahagi sa ating mga kaibigan, co-workers, mahal sa ating buhay, kapatid, nanay, tatay, kamag-anak, yung mga taong gusto nating tulungan para mas lalo silang umangat sa buhay. Dahil po kapag nanggaling sa ating puso ang pagbibigay, taus-puso po at may willingness po tayo na ibahagi, ay talagang mapapansin natin na, hey, hindi talaga napuputol ang mga blessing dahil bukal po talaga sa ating puso ang pagbibigay. It's in sharing that we are receiving more. Then, ang panghuling dapat gawin is wag na wag po natin siyang ilalagay sa kanlurang bahagi ng ating bahay dahil ang kanluran po, alam naman po natin na doon po lumulubog ang araw at yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran. Paglubog means hindi magandang senyales para sa katuparan ng ating mga pangarap. Situate ng ganitong halaman po is ilalagay po natin siya sa mga posisyon or lokasyon na doon po sumisikat, sumisinag ang araw, more specifically sa northeast portion ng ating bahay. If we want to know exactly the best location of the northeast direction of our house, our business, yes, madali din po siyang, pwede din po siyang ilagay sa ating workplace, business, para humatak na maraming customers, services, at yes po guys, so gumamit po tayo ng Android phone or iPhone para i-locate, kasi po ang kalamitan pong contents or widgets po ng ating mga phones, meron po siyang compass rose
ilocate po natin siya. Ang tumbukan po ng masaganang pamumuhay, positive flow of energies, abundance, prosperity ay laging nasa northeast portion. At kapag natumbok na po natin, is ilagay po natin siya doon. At panghuling additional tips is wag na wag nyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw dahil hindi rin po yun nakakabuti. Ang senyales na labis po ang kanyang init na nakuha is nagkakaroon po siya ng dark or brown edges kagaya po neto. We don't want that to happen. So I suggest ang ganitong Chlorophytum amaniense, ang suggested recommended na heat or temperature requirement is only good for 30 to 40 degrees in or for more than 1 hour. So maybe ang range po is 1 to 2 hours of full sun exposure is best. Yun po ang kaya niyang i-tolerate at nagta-try po siya even more sa isang location or position na very humid, yung mahalumigmig na portion ng ating bahay. Pumili po tayo dahil yun po ang pinaka-best para po mas lalo siyang gumanda, tumangkad, magbigay sa ating ng napakaraming blessing, particularly kapag nahayaan po natin siyang makapagpundar ng mga bulaklak. I think that's it for today, guys. Thank you po sa lahat ng aking mga subscribers, sa support, sa tiwala, pagmamahal at understanding. Ingat po tayong lahat.